Sa pag-ibig na pinagbabawal, handa ka bang sumugal? Kung ang kapalit nito ay ang iyong dangal. Mula sa nobela ni William Shakespeare, ating tunghayan ang pag-iibigan nina Romeo at Juliet. Romeo, nandyan ka pala. Kanina pa kita umaga hinahanap. Umaga pa rin ba? Oo, umaga pa ngayon. Ganito kahaba ang oras sa umaga ngayon. Mas mahaba ang malulungkot na oras. Malungkot? Ano napapalungkot sa'yo? Ito ba ang tulang pag-ibig na sinusulat mo? May napupusuan ka na ba? Sino? Sigurado akong may pangalan siya. Rosaline, ngunit hindi niya ako mahal. Nangako na siyang magpakasal sa iba at hindi niya yon kasalanan. Hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao na mahalin ka, Benvolio. Sino? Natagpuan ko po ito kanina. Pwede niyo bang basahin? Akin na ako tulungan kita. Livia, Lucio, Tibal, Rosaline. Ano ang listahan ito? Listahan ng mga imbitado sa sayawan ng mga kapulit. Kung hindi po kayo isang Montague, imbitado na rin po kayo. Kailangan natin pumunta sa sayawan. Madaling sabihin sa iyo dahil hindi kayo sa Montague at hindi ako tutulong sa mamahan niyo. Kailangan natin pumunta para kay Romeo. Sige, sarin ako at hindi ka rin pwedeng hindi. Sige, pero kailangan nating bumalik kaagad at hindi gagawa ng gulo. Magaling, magaling! Kuminto ata sa pagtibok ang puso ko. Sadyang nakalimutan nitong tumibok. Hindi ka ba mamamatay kung totoo yan? Walang makakatiis sa ganda mo at mananatiling buhay. Maaari ba kita isayaw? Oo, sige. Sino yun? Nga ulit? Ako ay isang sumasambang peregrino at ikaw ang aking banal na lokal. Ang paghalik sa iyo ay ang makakainis sa mga kasalanan ko. Namumula ka lang ata. Seryoso ako. Binigay mo na sa akin ang iyong mga kasalanan. Patawad, akin na at babawiin ko. Ay, kahit ipagalit mo yung base sa mga libre. Isang Montague! Tara na. Mars, alamin mo yung lalaki na nakasayaw ko. Alamin mo kung sino siya. Kasal na siya sa iba. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Bakit nais ng puso kong tumakbo papunta sa kanya? Ito na ba ang tinatawag na tunay na pag-ibig? Mars? Madam, sinasabi na sa akin ni Tebal kung sino ang walang gawa ng balang mangumat. Ang pangalan niya ay Romeo at isa siyang Montague. Hindi! Ang tangi kong mahalan mula sa kaaway. Huli na ang lahat ngayon. Hindi ko na maramdaman ang tibok ng puso ko. Paano? Lumisan na ang puso ko sa lugar na ito. Ano yun? Sumasakit ang puso ko dahil isa kang Montague. Ngunit, ano bang meron sa itong pangalan? Kung tinatawag natin ang pangulaklak sa ibang pangalan ay galing mo ba na kamuliya? Hindi mo alam na ako isang Capulet. Ngunit wala akong pakialam. O Romeo, isang beses lang tatanggapin mo ako. Iiwanan ko ang pagiging isang Capulet at ano ako? Anong gusto mo? Bakit ka umalis? Oo, umalis ako. Ngunit hindi ko mapigilang bumalik. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Papatayin ka nila. Matapos ko marinig na umamin ka sa pag-ibig mo sa mahalaga pa bang ako ay mabuhay o mamatay? Ayaw mo bang mabuhay? Umalis ka na, makikita ka nila. Ayos lang kung makikita nila ako. Dahil mas gusto kong mamatay sa galit nila kaysa sa mabuhay na naghahangad ng pag-ibig mo. Mahal mo ako? Juliet, isinusumpa ko sa araw. Huwag kang sumumpa sa araw, nagbabago siya. Kanino ako susumpa? Sa iyong tunay at mabuting sarili. Romeo, sabihin mong mahal mo ako at maniniwala ako. Ipaglalaban ko pag-ibig natin ko. Pagkaaway ang pamilya natin. Ikaw lang nagpaparamdam sa akin ng ganito. Ito na yun.
ito na yung dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay. Juliet, mahal kita higit pa sa ibig sabihin ng pag-ibig. Kailangan mo nang umalis, Romeo. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang ipinunta ko. Ang iyong pag-ibig, ibinigay ko na sa iyo. Ilang sandali pa. Dahil umaga ngayon, natatakot ako na baka guni-guni ko na lamang ito. Ayoko mawala ang iyong pag-ibig. Hindi ko kaya. Kung iyong pag-ibig sa ating mahal, alukin mo ako ng kasal. At habang buhay ako magpapa sa iyo. Sabihin mo kung saan ang pupunin ito gaganapin at ako'y darating. Sa ikasyam ng umaga bukas, sa silid ni Padre Loren. Sige, pupunta ako roon. At ngayon, umalis ka na. Magandang araw, mahal ko. Magandang araw din sa iyo, aking Romeo. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula ng matanto na balang araw Mercosio, tingnan mo ito, nagpadala ng mensahe si Tibag kay Romeo. Pinahamon niya si Romeo sa isang date, ngunit si Romeo ay isa lamang lover boy at hindi siya fighter. Di ba yun ngayon? Pag dumating si Tibag, ako ang haharapin niya, hindi si Romeo. Romeo, lumabas ka. Tingin mo, magkakapasok ka sa lugar namin na hindi namin nalalaman. Ay, hindi. Hindi ako nandito para sa'yo. Huwag mo akong subukan. Bakit? Natatakot ka bang matalo? Ano? Tibag? Halika, lalaki sa lalaki. Sumusobra ka na. Romeo, anong ginawa mo? Iyak may pagkukulong kanila. O anong ginawa ko? Sabihin mo lahat sa akin, bakit detalyado ka? Hinahanap ni Tibag si Romeo, galit na galit ito. Doon ay nakaaway niya si Mercosio nang dumating si Romeo. Sinubukan niya pigilan sila ngunit pinatay ni Tibag si Mercosio gamit ang espada niya. Matalik na kaibigan ni Romeo si Mercosio. Hindi na ito matanggap at sinugod niya si Tibag na naglaban sila hanggang mamatay si Tibag. Pinatay ni Tibag si Mercosio at napatay naman ni Romeo si Tibag. Ngayon mismo, hatulan ko si Romeo na mapalayas dito sa Verona. Nasaan ang asawa ng aking madam? Kumusta ang aking Juliet? Kanina pa siya umiiyak. Ano ang nagawa ko? Ako ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Hindi na dapat ako mabuhay pa. Ang iyong asawa ay nagpapasalamat na buhay ka at ipagkakait mo yun sa kanya. Paano siya mabubuhay? Romeo, umayos ka sa pag-iisip mo. Bukas ng umaga umalis ka papuntang Mantua. Ayusin ko ang matutuluyan mo. Makukuha mo lahat ng kailangan mo. Padadalhin kita ng sulat tungkol kay Juliet at sa Verona. Maging maayos rin ang lahat, anak ko. Magpakita ka muna sa asawa mo bago ka umalis. Sabihan mo si Juliet na magpunta dito mamayang alas 12 bago ako aalis. Bilang kapalit, nakita ko po si Juliet na nagbibihis ng magandang damit. Kasama po niya ang kanyang nurse. Sigurado ka ba? Oo, sigurado. Pasundan mo sila. Go. Romeo! Aking anak, may nakita akong kawal ng iyong ama sa labas. Kailangan nyo nang magmadali. Naku, hindi! Oh, mahal ko, hayaan mo silang labanan ko. Kaya ko silang patumbahin sa pamamagitan ng aking mga kamay. Hindi na, Romeo. Juliet, sukat ka dyan. Alam kong nandyan ka at siguro kasama mo si Romeo. Andito ako pang maumpisal sapagkat ang dami ko ng kasalanan sa aking ama. Kung ganun ay halika na, tayo ay uuwi na. Bitawan mong aking kamay. Kaya ko maglakad ng mag-isa. Ama, bakit mo ako pinatawad? Juliet, anak, akin na napagpapasyahan na ipapakasal kita kay Count Paris bukas na bukas. At ang desisyon ko yan ay hindi na magbabago pa. Ano? Hindi maaari, Ama. Patawad, ngunit ako nagkasala sa iyo. Hindi ako maaari magpakasal sa iba sapagkat
May iniibig na akong iba. Si Romeo ba? Si Romeo ba ang dahilan kung bakit hindi ka magpapakasal? Tawad, Ama. Hindi ko nais na magtaksil sa'yo. Si Romeo ay siyang Montague. At kung siya mapapangasawa mo, hindi ka na mabibigyan ng magandang buhay. Ganyan na lang ba talagang tingin mo sa akin, Ama? Oo, si Romeo ay isang Montague na kaaway ng pamilya natin. Pero mahal ko siya. Mahal na mahal. Nahihibang ka na ba? Ginagawa ko ito para sa atin. Para sa inyo. Para lamang yun sa inyo, Ama. Hindi mo inintindihan ang nararamdaman ko. Gamitin mo utak mo, Juliet, wag yung puso. Ginamit mo lang ako, Ama. Para sa kaganda ng pangalan natin. Ginawa mo akong bayaran. Sige. Sige. Juliet, anak, patawad. Auntie! Juliet, anong dahilan at naparito ka? Nasaan si Nurse? Hindi ko alam, Juliet. Ngunit, bakit mo ba siya hinahanap? Si Romeo kasi, hindi na siya nagpapadala ng sulat sa akin eh. Araw-araw naman siya nagpapadala sa akin. Yun din ang pinagtataka ko, Juliet eh. Kasi, maging si Padre Lawrence mo ay wala na ring balita tungkol kay Romeo. Ako, hindi. Tuluyan na kaya silang lumisan? Kinalimutan na kaya ako ni Romeo? Hindi naman siguro, Juliet. Ngunit, bakit nga bang hindi na siya nagpaparamdam sa iyo? Yan din hindi ko alam, pero aalamin ko kung bakit. O siya, auntie, alis na ako, may gagawin pa ako. Sige, Juliet, mag-ingat ka. Salamat, auntie. Juliet, Pasok. halika't may sasabihin ako sa iyo. Ano bang sabi ko naman, auntie? Wala na yan, silbi pa. Ito ay tungkol kay Romeo, Juliet. Romeo? Tuluyan na akong kinalimutan ni Romeo, auntie. Siguro, tama sila ama at ina. Hindi, Juliet. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Ngunit, iba ang sinapit ni Romeo. Nagkaroon na ba siya ng anak? Nagkaroon na siya ng pamilya, no? Siguro. Hindi, Juliet. Kagabi, noong naglilinis ako sa kwarto, narinig ko ang ama mo. Kanilang pinaplanuhan na si Romeo ay dadalhin sa lupain ng iyong lulo. At bukas ng tanghali ay bibitayin siya dahil nagkasala siya. Totoo ba yan? Oo, totoo ito, Juliet. Narinig ko sa dalawang tenga ko. Kaya nandito ako ngayon upang sabihin sa iyo ang balitang yun. Halika! Puntahan natin si Prinsipe Escalos! Ngayon din. Hihingi tayo ng tulong. At ngayon, Romeo, matuwa ka na. Baliw! Sino matutuwa sa ganito? Kung hindi na sana pumunta sa bahay namin noong unang sayawan, hindi ka maghahantong sa ganito. Eh ano naman ngayon? Kung pinagtagpo nga kami ng anak mo, may magagawa ka pa ba? Tahimik! At ngayon, sisimulan ko nagpapatay sa'yo. Maghanda ka! Tigil! At tumawag ka pa talaga ng kakampi. Pagkawalan mo si Romeo. Kung papakawalan ko na lang rin si Romeo, mas mabuti pang papatayin ko na lang siya. Wala rin namang silbi itong gagawin ko. Tigil! Ama! Huwag mong patayin ang minamahal ko! Mahal ko si Romeo! Kung mamamatay siya, mas mabuti pang mamatay na lang rin ako! Juliet, anong ginagawa mo dito? Nandito ako upang iligtas si Romeo! Ama! Sumuko ka na lang! Hindi! Sumama ka na lang sa akin. Kung hindi, papatayin kita. Romeo! Sandali at makakalabas ka na rito! Dahil sa ginawa ni Lord Capulet, ay nakulong siya at binayaran niya ang kanyang nagawang kasalanan sa bilangguan. Sa kabilang banda naman, si Romeo at Juliet ay matiwasay nang namumuhay. Nagpakasal sila muli at pagkatapos ng kanilang kasal, ay lumayo sila at pumunta sa malayong lugar na kung saan makakabuo sila ng pamilya at kung saan rin ay matatagpuan nila ang magpakailanmang walang hanggan.